Guys! Magandang gabi sa inyo. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. And dito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong ka-digital regards na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and the legit na regards. And of course, ka-OG nice ko rin po kayong batiin ng Happy New Year! Kamusta po kayo? And eto nga, simulan natin ang atin pong balita para sa gabing ito, na kung saan ay pumapatungkol nga po ito sa pagse-celebrate ni MVP, of course, at ng TVJ. So, si MVP, malamang po niyan, ay nagulat rin sa hatid po na good news ng TVJ. But before that, unahin po muna natin pag-usapan ng tungkol dito kay Suzette Doctolero. So, alam naman po natin kung paano yan magparinig at kung paano yan tirahin ng TVJ na kesyo. Masyado makapal ang mukha ng TVJ, empleyado lang daw. Tapos, ang lakas ng loob na angkinin ang Itbulaga. So, lumabas no, ang tunay na kulay, ka-OG. And alam po natin na nagkaroon ng issue dahil excited ang TVJ para mag-guest itong sa ATV, sa EAT. Pero, sa hindi malamang dahilan, ay postponed. Hindi lang postponed, kundi cancelled po talaga. Sabi ay kinancel talaga iyon, ka-OG. And ang usap-usapan is because of yung scriptwriter nito na si Suzette Doctolero. And ngayon nga, dahil sa awarding night ngayon ng MMFF Metro Manila Film Festival 2023, naging nominado ito pong si Suzette Doctolero, pero hindi po siya nanalo. So marami nagsasabi na deserve, ka-OG. Lalo pat walang walang hingi-hingi patawad, taas noo na kinakalaban ng TVJ. Kumbaga na lang mag-sorry sana sa mga masasakit na salita. Kala mo naman talagang magkaaway sila ng bongga. Nakikisali lang naman at nakikisaw-saw po sa issue ng Itbulaga, di ba? Pero wala. Talagang ito pong si Miss Suzette ay walang pakialam. Sabi nga niya dito sa balita na kung saan siya ang dahilan kung bakit na-cancelled ang promo guesting ng nitong sila ATV, management decision daw ang sinabing dahilan. Si Suzette Doctolero raw kasi ang scriptwriter ng kanilang pelikula. So, dito makikita niyo yung sagot niya na parang ang taas-taas niya. Parang anong hirap pong abutin. Wala daw pakialam. Akala mo naman, magiging mabenta, sawang-sawa na po ang mga tao sa kanya pong mga sinulat, ka-OG. Sabi pa dito, chika, ng source namin, marami raw kasing sinabi si Suzette against TVJ sa ibang legit Americans at sa show mismo nang umalis sa GMA7 at lumipat sa TV5. Actually, sa halip po na magpakumbaba itong si Suzette, ay nagmataas pa po't meron pang banat talaga sa TVJ na kung saan dapat daw hindi mandamay ang TVJ. Sabi pa dito na hurt daw ang mga taga-EET at fresh pa rin raw kasi yun. Kaya hindi po pwedeng mag-guest sina ATV at Sir Boyet. Sayang nga. Sa pagpapatuloy na sabi dito, kahit daw friends sina ATV, Boyet at ang TVJ ay hindi sila po pwede sa EAT dahil kay Suzette. Hininga naman namin ang pahayag si Suzette tungkol sa isyong ito at ang sabi niya, okay, hindi ko alam yan, but I understand, that's life. We move on. I hope sila rin. Lapit na Pasko. So, TVJ pa daw ang hindi makamove on. Siya nga itong hindi makamove on na tanggapin na TVJ is Itbulaga. No? Lalo na ngayon, nakinan sila ng tape. Diba? Tahimik po siya. Wala siyang masabi. Kansilado Ang taping na kanya pong ipinagtatanggol. Kansilado sa APO ang kanilang trademark registrations. Pero, nung na-renew yan, naku, ang ingay-ingay po niya sa social media. Samantala, sabi pa dito, hindi naman sinabi sa akin ng producers. Busy kasi ako, paalis-alis kasi ako. Hindi nga ako naka-attend sa mga event
ng movie at laging may kasabay na event din. Haha. At now ko lang nalaman. Diba natawa pa siya? Wala naman ding effect sa akin. Ay wow, naol. I mean, may nabawas ba sa pagkatao ko? Yung mga ganyan tanong, kala mo napakataas sa tao. Sad lang, sabi niya, sad lang na dinamay ang ibang tao at sa anong dahilan. Ay, hindi ka updated? TVG is Itbulaga kasi para sa sambayan ng Pilipino. Kaya, masakit talaga. Hindi lang para sa TVJ, kundi para sa amin. Masakit yung mga sinasabi mo, lalo na ngayon, na hindi man lamang po magpaka-humble ka-OG. Akala mo talaga tagapagmana. Sabi pa po dito, but anyway, we don't let naman things like this affect us. We just move on and forgive everyone. Kasi, ay sila pa talaga yung may ganang mag-forgive. TVJ yung dapat Anyway, di ba? Lapitan ng Pasko kaya nood sila ng movie. Say ni Suzette. Ay nako, sorry na lamang Suzette dahil kahit po sa TV yan, di yan panonoorin ng mga legendary cards. Sa attitude mo pa lamang ito, lalong hiwala kung makukuha na viewers ng TVJ. At the same time, kita nyo naman, di ba? Proud na proud sila dyan. At TV yan magna number 1. Pero hindi. Nauuna pa rin ang Rewind, sunod po ang Malyari. And, mas mataas pa nga po ang Family of Tuware nila Alda Richards kesa po dito sa When I Met You in Tokyo ba yan? Na kung saan kasama pa po dyan ang isang host na si Cassie ng bagong revamp or noontime show, noontime show ng Tape-In. Ano kaya yun? Nadamay din kaya sa kamalasan? Charis. Anyway, samantala tuloy pa rin ang cast sa pangunguna ni Ate V, Boyet, sa pagpopromote ng kanilang 2023 Metro Manila Film Festival official entry. Samantala, dumako naman po tayo dito sa success ng mga evening dramas ng TV5 na kung saan nangunguna po ang TV5 ka-OG and kita nyo naman kung paano po nilalampason ang TV5 ngayon ng GMA Network. Nakakahiya. Ka-OG sila yung nasa pinakamalawak na coverage. Bakit ganyan? Talong-talo na po sila sa prime time TV ratings. Grabe for sure yan. Masayang-masaya si MVP at nagse-celebrate dahil sa hatid pong swerte ng TVJ, no? Malamang gulat na gulat rin siya. Pagdating po ng TVJ, kita niyo yung effect? Talagang sinwerte ang TV5. Yan po ang hatid ng TVJ dito sa TV5. Kaya parehas po silang nagse-celebrate ka-OG kasi ito, kita nyo rin. Sunod-sunod po yan ng mga TV ratings ng TV5 at matataas po sila. Kung may mataas man dito sa GMA Network ay tanging 24 oras lamang iyon ka-OG. Anyway, bukod nga dyan, ang TVJ ay nagdiriwang din sa mga sunod-sunod na mga magagandang balita. So, una-unahan na po yan. Pinangunahan na po yan ang pagkapanalo nila sa IPO, sa pagbabasura ng mga apela ng taping. Kat eto, ang TV ratings naman talaga po, ka-OG, no? Matatapos na lamang ang taon kahit po replay ang pinapalabas, mataas pa din tayo. December 26, 2023, guys. So, makikita nyo dito, halos kalahati po talaga ang lamang ng TVJ. Meron po tayong 4.2%. Samantalang 2.6 lamang sa untitled na noontime show or unknown noontime show ng Tape-In. Ang showtime naman ay 2.7%, di ba? Sobrang nakakatuwa. Ang laki ng lamang natin, ka-OG. Yan ang tunay na malakas. And speaking of pag-celebrate ito, another win or another good news from Lionheart TV. Talagang balitang-balita ngayon ang pangunguna ng TVJ sa dalawang katapat po nitong noontime show. Sabi naman dito ni Vinsanity, ka-OG sa kanya pong komento, so what Procnoy kung may 106 TVJ
So what Proknoy kung may 106 TV stations sa GMA? Ang tanong, anong silbi ng maraming TV stations ang GMA kung wala namang nanonood? Grabe nga yun, ano? Dun nga po sa 5 million pa lang subscribers sa Dagaw po na YouTube channel ng taping sa TVJ, halos minsan hindi pa sila maka 1,000 views, no? Tapos kanilang ipagmamalaki daw ang 82 million na nanonood sa GMA Network. Sa TV ratings, lampaso din po sila di ba? Sabi dito, proof ang rating, ang noon time show ng GMA pagbagsak or pabagsak na. Hindi yung kantarantaduhan na ratings na nilalabas nyo. Asa na yung 82 million viewers po, Proknoy? Ayun, mukhang natunaw po ata lahat, pinagmamalaki yung 82 million viewers. Hindi man lang naman po sila maka 1K doon. Kahit kabahagi lang sana ng 1 million pero wala TVJ po ang nakaka-million views, wala pa man pong 24 hours sa kanila pong live. Anyway, sabi dito ni Danilo Chavez, magandang gabi din sa iyo. Kahit ilang milyong istasyon pa ang gamitin nila, kung wala namang nanonood, lalangawin naman ang mga walang titulong show. Herak man kayo. Ano ba ibig sabihin ng herak? Anyway guys, so ayun na nga, para saan pa ang kanila pong Widen Station? Tapos mas palalawakin pa raw kung taong bayan mismo ang tumatalikod at ayaw sa kanila. Wala pa rin po yung kwenta, ka-OG. Kahit siguro magtinatumbling po sila dyan, wala pong pake ang mga tao. Samantala, sabi naman ni Sir Lips Fernandez dito sa kanyang komento, magandang gabi din sa iyo. Shout out and Happy New Year. Yan, mga legit po nating subscriber ang mga to. Dito ka nababagsak, Kuntis. Huwag niyo kunin si Kuntis kung ayaw niyong malugi. So, balita nga po ng mga producer and directors, talagang ilag na ilag ngayon kay Paulo Quintis. Kawawa naman ka-OG, no? Kasi nagpa-flop raw po ang mga movie. Nadadami pa raw po ang mga artista dahil sa kanya. So, kayo po ba ka-OG, anong inyong masasay patungkol dito? Pa-comment lamang po sa baba and hanggang dito lang muna aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.